Kaliwat kanang pagbati ang naririnig ni Timmy habang naglalakad. Pasimple na lamang siyang ngumiti sa mga ito at tumango sa mga pagbati nila. Oh my God, my baby boy is so lucky na! Konyo na pagbati ng mommy nito sa kanya. Mommy, stop! Saway niya sa ina. Why? You're so cute kaya kanina anak while doing your speech. Proud na sambit ng kanyang mommy. It's just a simple brand launching, Mom. It's not like I do a sauna. Sagot niya dito. Kahit na, basta ang cute-cute mo kanina, Timmy. Wait natin ang daddy mo para makapag-dinner tayo, okay? Kakauwi lang nila sa kanilang mansyon matapos ang brand launching ng bagong business ni Timmy Eduardo. Isa siyang anak ng bilyonaryo, ngunit sa halip na magpariwara gaya ng ibang kilalang anak ng mayayaman, ay ginamit niya ang kanyang pribilehiyo para mas mapalawak ang network nila lalo na pagdating sa business. Pangalawang brand na ang naipatayo niya. Ang una ay bagong brand ng clothing line habang ang nilaunch naman nila kanina ay brand ng relo. Naka-business partner pa niya ang isang sikat na businessman sa Paris. Kaya naman, ganoon na lamang ang tuwa at pagka-proud ng kanyang pamilya sa kanya. At katulad ng nakasanayan na dinner, ay kanya-kanyang topic na naman ang pinag-uusapan nila. At hindi na mawawala doon sa Timmy na siyang na-spotlight ngayong gabi. Oo nga, Timmy boy, you haven't pakilala pa to any girl to mommy. Baka mamaya meron na pala, but you're hiding it from me, ah? Konyo na sambit ng kanyang ina tsaka kumagat ng steak na nasa tinidor nito. Napabuntong hininga na lamang si Timmy. Mom, Dad, it's not my priority right now. All I want is to expand my business and also golf. Sagot niya dito. You're so cold na to mommy, Timmy. Sambit ng ina nito sa kanya. Napailing na lamang ito tsaka ipinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos na silang kumain, ay agad na silang nagtungo sa kwarto. Pagkahiga pa lamang niya, ay nakatanggap na kaagad siya ng mensahe mula sa kanyang kaibigan. We have a play tomorrow, 9 a.m. Pagbasa niya dito, agad siyang napangiti tsaka ibinaba ang telepono. Kinabukasan ay alas 8 na siyang nagising kaya agad na rin siyang nag-asikaso papunta sa golf course. Nakasuot na rin siya ng komportableng damit. Hey! Bati sa kanya ni Gerard. Malayo pa lamang ay kitang-kita na niya ang blonde nitong buhok na halos kumislap dahil sa araw na tumatama dito. Oh, we've been here for hours, bro. Sambit ng mga ito sa kanya. Sorry, I was stuck in traffic. Sagot niya dito. Tsaka agad na naupo sa silong. Agad naman siyang nilapitan ng isang babae na nagpapayong din kanina. Hello sir, I'm Jenica. I will be your caddy for now. Sambit ito sa kanya. Gulat siyang napatingin kay Robert na siyang nakatoka sa mga caddy nila dito sa golf course. Ah, she got pregnant by her husband. Sagot lang ni Robert sa kanya na ikinakibit balikat lamang niya. Si Helen kasi ang caddy niya noon. Kaya naman, medyo naninibago siya sa bagong caddy. Mahahalatang baguhan pa lamang ito dahil natataranta pa sa tuwing tinatawag niya. Can you at least try to relax? You're too stiff. Sambit niya dito. Kanina pa kasi sila naglalaro, ngunit palagi na lamang lutang ang babae na animoy may kung anong iniisip. Sa tuwing tinatawag naman niya ito, ay para itong ninenervyos na ewan. Sorry sir, I didn't mean to po. Sagot nito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya dito, tsaka ininom ang tubig na dala niya. Habang pinagmamasdan ng mga kaibigan na naglalaro, ay napansin niya ang isang babae. Go Sir Jed! Kaya niya yan! Pag-cheer up nito sa kaibigan niya. Todong itituloy ang kaibigan niya dahil sa babaeng sumusuporta sa tabi niya. You're so lucky today, Jed. Grabe. Iyan ba ang nagagawa ng may cheerleader ka? Biro ni Kit na kabarkada nila. Natawa naman ito habang pinupunasan ng babaeng caddy ang pawis niya. Ha, magaling lang talaga ako. Hindi ba lazy? Sambit ito sa caddy na ngayon ay nakangiti sa lalaki. Yes naman Sir Jed, alam kong mapapanalo mo yun eh. Nakangiting sagot ng babae. Oh, she must be new here. Sa isip-isip ni Timmy habang nakatingin sa babae. Namumukhaan naman kasi niya lahat ng caddy dito sa golf course na ito at ngayon niya lamang nakita ang babaeng ito. Baka kasabayan siya ni Jenica, but much more experienced.
Dagdag pa niya sa kanyang isipan. Maya-maya ay nag-usap-usap silang magkakaibigan. Kakatapos lang ng lunch at gusto pa rin nilang maglaro kaya naman agad siyang nagpustahan. Gusto ko bagong kotse ni Jed. Angas nun par. Di ako nakakuha ng chance na makakuha since limited edition lang pala yun. Sambit ni Kent dito. Ha, sa tingin mo matatalo mo ko? Tss, hanggang tingin ka na lang dun par. Panalo ako ngayon. Pagmamayabang ni Jed tsaka humarap sa kanyang caddy at bahagyang kumindat. Napatili naman ang ilang nakakita habang natatawa naman ang barkada nila. Malay mo, ako naman ang swertehin ngayon. Last game natin. Sagot naman ni Kent sa kanya. Nagpustahan na rin ang iba. Karamihan sa kanila ay mga alahas at sasakyan ang ipinusta. Oo nga bro, minsan lang eh. Alam ko naman na mayaman ka bro. Itaya mo na yung limited edition na sports car mo. Kantsaw ni Jed sa kanya. Oo nga, para ka namang others. Alam naman namin na kaya mo ulit makabili ng ganun eh. No, alam nyo naman na kinokolekta ko ang limited editions nila eh. Sagot niya dito. Akala ko ba gusto mo rin yung real estate ko dun sa Bahrain? Malay mo manalo ka. Di sa'yo na rin yun. Ipusta mo na bro. Pamimilit pa ng mga ito sa kanya. Kaliwat ka ng kantsawan ang maririnig kaya naman sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya. Wala na siyang ibang choice kundi ang mapatango. As if naman na matatalo rin ako. Pagmamayabang pa ni Timmy sa kanya. That's my boy! Palaban! Woohoo! Sino kayong makakakuha ng limited edition sports car ni Timmy? Tuwang-tuwa na saad ni George habang halatang excited sa mga susunod na mangyayari. Halos lahat kasi silang magbabarkada ay mahilig din sa racing maliban sa golfing. Maliban lamang kay Timmy. Mahilig lang kasi itong mangolekta ng mga sasakyan na limited edition kaya hindi rin nila ito maintindihan minsan kung bakit ito naisipan na mangolekta kung literal na ide-display lang nito ang mga iyon sa garahe niya. Sumeryoso naman ang mukha ni Timmy nang bumalik ito sa upuan nila. Jenica! Tawag niya sa kanyang caddy. Yes po, sir. Agad na lumapit ang babae habang nakayuko. I need your help. Take my things with you. Utos niya sa babae. Ilang saglit lamang ay nagtungo na sila sa lugar na paglalaroan nila. Mahahalata kay Timmy ang pagiging seryoso. Hindi man ito sabihin ay hindi ito nagpapatalo sa alinmang bagay. Ganoon na lang din ang pagkaseryoso niya lalo pa at nakataya dito ang limited edition niyang sasakyan. O siya, sige. Si Jenica nang titingin ng bola. Suhestyon ni Jed sa kanila. Tinignan naman ng masama ni Timmy ang mga ito sa pag-aakala na may masamang balak ang mga kasama. Napataas tuloy ng kamay ang lalaki. Oh, baka sabihin mo na madaya pa ah. Kadi mo na nga ang titingin sa bola eh. Sambit ni Jed. Tinignan niya ng matalim si Jenica bago ito tumakbo papunta sa goal area. Nakasuot ang mga caddy ng kulay puting shirt at pink skirt kaya naman kitang-kita mula sa malayo si Jenica. Nakaabang na rin ang ibang players at caddies sa pagtira ni Timmy. He only has one chance. Sa oras na mamali siya ay paniguradong talo ang kanyang pusta. Napatingin siya sa dulong bahagi at bahagyang sinukat ito. Woo! Go Timmy! Sheesh! Ayun na si Master! Kaliwat ka ng pang-aasar ang narinig niya sa mga kaibigan kaya napailing na lamang siya sa mga ito. Ilang saglit lamang ay unti-unti na niyang ipinwesto ang sarili at sa pagpalo ng bola, tinatansya niya rin ang lakas nito nang sa ganon ay pumasok ito sa hole. Ilang saglit lamang ay malakas niyang pinalo ang bola at tila ba'y otomatiko itong nawala sa kanyang paningin. Napatingin na lamang sila sa direksyon ni Jenica at hinihintay ang pagbagsak ng bola. Napatingala naman ang caddy at pilit na inaaninag ang bola. Ngunit para bang otomatikong gumalaw ang katawan nito at sa halip na tignan nito ay ninais pa nitong saluhin ang bola. Don't touch it! Malakas na sigaw ni Timmy dahilan para matauhan ang babae at agad na lumayo dito. Ngunit huli na ang lahat dahil natamaan siya nito. Bumagal tuloy ang paggulong ng bola at nawalan ng momentum. Sinundan nila ito ng tingin hanggang sa
mapansin na unti-unti na itong huminto sa pinakatapat ng butas. Woo! Sayang! It's so close! Malakas na sigaw ng mga kaibigan niya. Kitang-kita nila sa screen na muntika na itong pumasok ngunit dahil sa pagtama nito kay Janica ay hindi na ito pumasok sa butas. Banas na naihagis ni Timmy ang golf club tsaka agad na naglakad papunta sa silong. Ininom nito ang tubig ngunit halatang banas pa rin ito at nagtitimpi lamang. Sorry po sir. First time ko po kasing tumingin sa bola. Pasensya na po. Mahahalata ang kaba at takot sa boses nito habang nakayuko sa kanyang harapan. Did you know what you just did? Malamig na tanong ng lalaki sa kanya. Maging ang ibang caddy ay natatakot at nag-aalala para kay Janica. Yes po sir. You lost because of me. Mahina at nanginginig na sagot nito sa kanya. Matalim ang tingin ni Timmy sa babae. You think I just lost? For what cost? Dahil sa'yo ay mawawala ang nag-iisang limited edition sports car collection ko. Galit na sigaw nito sa caddy. Napaiyak na lang tuloy ang caddy. Natural lang na magalit ang lalaki dahil mananalo naman sana siya kung hindi lang sana tumama ang bola sa babae. I'm sorry po sir, Timmy. Hindi ko po sinasadya. This is all your fault. Do you know how much my sports car cost? 100 millions. At ano lang ang kapalit? Apologies? A small amount of penalty? Ha? Are you kidding me? Inis at nagtitimpi na sagot ng lalaki sa kanya. Nagulat na lamang siya nang isang babae ang humarang kay Janica at matapang na humarap kay Timmy. Matalim niyang tinignan ang lalaki. First of all, she already says sorry. I also apologize on her behalf dahil baguhan pa lamang siya pero hinayaan namin siya sa field. Pero hindi naman niya kasalanan kung bakit ang sports car pa ang itinaya mo sa pustahan niyo. Sagot ng babae sa kanya. Napakunot ang noon ni Timmy nang marinig ito. Ano? It's not her fault? Sa isip-isip niya habang nakatingin dito. Ito ang babaeng caddy ni Jed, si Lacey Jane. Huh? And who are you to answer me like that, huh? Maangas siyang humarap sa babae, ngunit hindi ito natinag at humarap din sa kanya nang walang alinlangan. Maya-maya ay pumakit na sa kanila si Jed. Pep! Nagkakainitan na naman. Lacey, let me take care of this from here. Bulong ni Jed sa kanyang caddy tsaka humarap sa kaibigan. Medyo umatras na si Lacey habang hindi pa rin pinuputol ang tingin sa isa't isa. Bro, tama na yan. Para namang sobrang laki nun sa'yo. Sisiw lang yun sa'yo eh. Just let her be. Sambit ni Jed sa kaibigan. Napairap na lamang si Timmy tsaka tumalikod. Napangiti naman si Jed kina Lacey at Janica. Don't worry about it anymore. Ako na lang bahala sa kanya. Mahinang bulong niya sa dalawa tsaka bahagyang nag-thumbs up. Umiiyak pa rin si Janica, ngunit nang marinig ito ay bahagyan na rin siyang tumahan. Habang si Lacey naman ay hindi pa rin maalis ang masamang tingin sa lalaki. Inis na napaupo si Timmy sa upuan habang ang isip ay nasa babaeng iyon pa rin. Ang kapal na mukha ng babaeng yun. Anong karapatan niyang magsalita sa harapan ko? Gayong natalo lang naman ako at dahil sa palpak na trabaho ng Janica na yun. Sa isip-isip niya. Bro, ang init naman ng ulo mo. Hindi ka naman ganyan nang matalo ka nung nakaraan na. Mas malaki nga ang pusta mo nun eh. Bulaga sa kanya ni Jed na umupo pa sa kanyang tabi. Tigilan mo ako, Jed. Tsaka pagsabihan mo yung caddy mo bakit ba siya nangingialam? Hindi naman siya ang kausap ko. Masyadong feeling hero. Mahinang sambit niya sa kaibigan na natawa lamang sa kanya. For real? Totoo ba to? Ang aming cold and arrogant friend ay natutong ba ina sa babae? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Maliban sa pagiging mayabang niya minsan, ay tahimik lang siya madalas, lalo na sa tuwing natatalo ito. Kaya naman, hindi maiwasang manibago ni Jed sa nangyayari dito ngayon. Tumigil ka nga. Hindi nakakatuwa no. Sagot ni Timmy sa kanya. Sa halip na magseryoso, ay mas lalo lamang siyang inasar ni Jed at malakas na hinampas ang kanyang balikat. Ikaw bahala. Sige na, balik na ako at baka manalo na rin ako. Goodbye limited edition sports car. Bye Timmy.
Pahabol na pang-asar niya pa dito. Napailing na lamang si Timmy. Sa katunayan ay hindi niya magets ang point ni Lacey kung bakit ito ipinagtanggol ang kaibigan. Gayong kasalanan naman talaga nito ng Caddy. Napatingin siya sa kanan at napansin doon si Janica na mukhang pinapagalitan ng management nila. Well, ano pa nga bang aasahan? Hindi ba't nararapat lang na informed ang mga Caddy sa dapat nilang gawin kapag nasa field sila? Napasandal na lamang siya sa pader tsaka bahagyang pumikit. Ilang saglit lang ay napansin niya na tila may humarang sa kanyang uluhan, kaya agad siyang napatingin doon. Bumungad sa kanya ang mukha ni Lacey na nakadungaw sa kanya. Hello? Bati nito sa kanya. What do you want? Tanong niya dito. Pinapaabot ni Sir Jad. Magpunas ka raw ng pawis mo. Sambit nito sa kanya tsaka inabot ang isang panyo. What is he? My mother? Tss! Mahinang sambit nito ngunit kinuha pa rin niya ang panyo sa kamay nito. Napaayos siya ng upo tsaka nagpunas ng pawis. Ngunit ilang sandali pa ay hindi pa rin umalis ang babae sa harapan niya. What is it? Tanong niya dito nang mapansin ang matalim na tingin ng babae. I'm also here to tell you. Hindi mo kailangang maging masama kay Janica. Bago pa lang siya dito, kaya matuto ka naman sanang magpatawad. Sagot ng babae sa kanya. Napangiwi na lamang siya tsaka ibinaba ang panyo. So ganun na lamang yun? Paano naman ang perang nawala dahil sa pagkakamali niya, ha? It's one of my collections for God's sake! It's just for collection, but because of that, posible na mawala ng trabaho si Janica. Tignan mo, paano na lang ang pamilya niya at ang mga kapatid niya na umaasa sa kanya kung mawawalan siya ng trabaho dito? Tanong niya sa lalaki tsaka itinuro ang direksyon ni Janica na kausap ang manager nila. It's not my fault anymore. Napakross arm pa ang babae sa kanyang harapan. Talaga ba? Then akala mo ay hindi ko napapansin na ibinuntun mo lang ang galit mo kay Janica? Una pa lang ay wala ka naman sa mood talaga na maglaro eh. At isa pa, ilang beses ko na rin nakikita na inaabuso mo si Janica sa mga utos mo. Paglaban pa ni Lacey dito na ikinalaki ng mga mata ng lalaki. What did you say? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya, ngunit para bang walang pakialam ang babae. I will keep my eyes on you, Mr. Timmy. Mahinang sambit nito sa kanya tsaka nauna nang naglakad. Napamaang na lamang siya nang marinig ito. Ano raw? Siya? Pagmamasdan ako? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili habang nakatingin sa babae na ngayon ay papalayo na sa kanya. Hindi niya maintindihan kung saan kumukuha ng lakas ng loob ang babae. Kahit sa ang anggulo kasi ay alam niyang pagkakamali iyon ng Caddy. Lacey, sabay na tayo umuwi! Sambit ni Hailey sa kanya. Magkakatrabaho silang tatlo ni na Janica sa golf course na ito. Ngunit tanging si Lacey lamang ang may past experience sa pagiging Caddy, kaya naman parang ate na ang turing ng mga ito sa kanya. Ilang sandali lamang ay natapos na rin siya sa pag-aayos ng gamit, kaya nagtungo na sila paalis. Hindi pa man sila nakakaalis, ay bigla na nilang narinig ang malakas na pagtawag ni Janica sa kanila. Ate Lacey! Malakas na tawag nito, dahilan para mapatingin sila dito. Janica, ano yun? Takang tanong niya dito nang makalapit na ito sa kanila. Ate Lacey, I didn't get an opportunity na humingi po ng sorry sa inyo. Salamat rin po pala dahil sa ginawa niyo kanina. Pasasalamat ni Janica sa kanya habang nakatungo. Bahagya siyang nagulat ngunit sa huli ay napangiti na lamang siya at hinaplos ang buhok nito. Ayos lang, Janica. Sa susunod ay ayusin mo na lang ang trabaho mo dahil sa susunod ay baka mawalan ka na ng trabaho. Advice niya dito. Sa katunayan ay kasalanan naman talaga iyon ni Janica, ngunit hindi niya lang magawang hayaan ito lalo pa at kasamahan niya ang babae. Nagpasalamat pa ito sa kanya bago sila umalis ng kasama. Nang mga sumunod na araw ay hindi maiwasang mainis ni Timmy sa tuwing makikita si Lacey. Paano ba naman kasi ay naalala niya yung nakaraang araw na nangyari. Idagdag pa na matalim ang tingin nito sa kanya kung minsan na animoy binabantayan siya kung pagagalitan niya ba si Janica. Sa kabilang banda naman ay napayuko si Lacey. I should not look at him that way. Baka mamaya ay mas lalo siyang magalit sa akin at ako naman yung mawalan ng trabaho. Tumigil ka nga, Lacey.
Smile, okay? Smile! Paalala niya sa sarili, tsaka muling inangat ang ulo. Nagtama ang paningin ng lalaki kaya agad siyang ngumiti dito. Ngunit sa halip na matuwa, ay natakot si Timmy dahil sa creepy smile ng babae sa kanya. What the hell is that smile? Nagbibiro ba siya? Sa isip-isip niya habang nakatingin sa babae. Halatang pilit kasi ang ngiti nito na animoy nakakatakot kung titignan. Bro, laro ulit tayo sa Thursday. Busy ka ba? Tanong ng isa nilang kasama. Ah, ako? Pupunta ako sa Switzerland sa weekend eh. Baka di ako makasama sa inyo. Sagot ni Jared sa kanila. Ah, ganun ba? Ikaw, Timmy. Tanong nito sa kanya na napatingin sa kanya ang mga ito. Ngunit nagulat na lamang sila nang makitang matalim ang tingin ng lalaki sa direksyon ng mga caddy na ngayon ay nagtatawanan. Nagkatinginan ang barkada at napagkaisahan na asarin si Timmy. Uy, si Timmy. Mukhang tulala ka na dyan, na. Asar sa kanya ni Jed dahilan para matauhan si Timmy. Ha? Mukhang may nagugustuhan na siya sa mga caddy, ah. Sino kaya ang maswerteng babae? Asar ng mga ito sa kanya. Oh, shut up. I just don't like how she looked at me. Inis na sagot ni Timmy, tsaka agad na humarap sa kanila. Count me in. I have free week this month. Sagot nito sa kanila, tsaka nagpatuloy si Timmy papunta sa mga gamit niya. Jenica! Malakas na sigaw nito, dahilan para magpulasan ang mga caddy at bumalik sa kani-kanilang trabaho. Yes, sir. Kunin mong golf club ko. Mahinahong utos nito sa babae. Sa kabilang banda naman ay nampakunot noo si Lacey. Ilang araw na rin at napapansin niya na medyo nakakapag-adjust na rin si Jenica. Masaya naman siya para dito. Ngunit napapansin niya rin na medyo nagiging mabait na kahit papaano si Sir Timmy kay Jenica. Napangiti tuloy siya dahil dito. Akin na yan. Mahinang sambit ni Timmy kay Jenica, tsaka kinuha ang panyo dito. Pasimple siyang napatingin sa kanyang likuran at nakita doon si Lacey na nakangiti sa kanya. Bakit siya nakangiti sa akin? Baliw ba siya? Nauutal na tanong niya sa kanyang sarili habang pinipigilan ang sarili na mamula dahil sa hiya. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o kung anuman. Basta ang alam niya ay malakas ang epekto ng babae sa kanya sa tuwing nakikita niya ito. Lumipas pa ang mga araw ay mas napapadalas ang pagdalaw nila dito sa golf course para maglaro. Timmy, magpapaiwan ka? Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Sagot ni Dito. Sigurado ka ba? Puro caddy na yung makakasama mo dito. Nag-aalalang tanong ni Gian sa kanya. Anak rin ito ng ka-business partner niya at kalaro din dito sa golf. Mag-i-stay pa sana siya para sana may kasama man lang si Timmy, ngunit kailangan niyang pumunta sa meeting ng ama. I'm good. You can go now. Sagot lamang ni Timmy sa kanya. Nag-aalinlangan pa si Gian, ngunit sa huli ay umalis na rin siya. Maya-maya ay bumalik na ang mga caddy, dala ang mga golf club nila. Sa tuwing wala na kasing players ay pinapayagan silang maglaro. Hello, wait! Nandyan pa si Sir Timmy eh. Hindi pa ata tayo pwede. Sambit ni Jenica habang nag-aalalang nakatingin sa amo. Napatitig naman si Lacey kay Timmy nang saktong magtagpo ang kanilang mga paningin. Kakatapos lamang uminom ng lalaki, kaya naman pinunasan pa muna nito ang labi bago ibinaba ang hawak na tubigan. Nginisihan niya si Lacey dahilan para mamilog naman ang mata ng babae. Aren't you going to play? Tanong ni Timmy sa kanya. Pero sir, hindi pa po kami pwede sa ngayon dahil naglalaro pa po kayo. Si Jenica ang sumagot dito habang nag-aalalang nakatingin sa amo. Napasandal naman sa kanyang upuan ang lalaki. No, it's okay. You can play. I'll just watch here. Sambit ng lalaki. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ni Jenica sa amo nito. Yeah. Simpleng sagot nito. Halos mapatili naman ang ilang kasamahan nila tsaka pumwesto para makapaglaro na. Maging si Lacey ay nag-umpisa na rin sa kanyang paglalaro. Let's see what you got. Sa isip-isip ni Timmy habang tinitignan ito. Naunang naglaro si Jenica, ngunit hindi ito pumasok sa butas. Ay, hindi ko alam paano mapapasok yun sa butas.
Nakasimangot na sambit nito bago tumingin kay Timmy. Sir Timmy, ano po bang iniisip nyo sa tuwing naglalaro kayo? Paano nyo po napapasok sa butas ng ganun kadali? Tanong nito sa kanya. Tumayo naman si Timmy tsaka napamulsa. Nothing. Just look at the hole. Simpleng sagot nito tsaka naglakad. Just look at the hole? Sa isip-isip ni Janica na tila ba'y pinag-iisipan ang sinabing iyon ng lalaki. Magtatanong pa sana siya dito, ngunit napansin niyang umalis na ang lalaki. Need help? Rinig na tinig ni Lacey sa kanyang likuran. Napahinto tuloy siya sa paghahanda sa pagpalo dahil sa gulat niya dito. Sir Timmy. Bulalas ni Lacey sa kanya. Napangisi ang lalaki tsaka napasandal sa pader. You can't hit the ball like that, you know? Sambit ng lalaki sa kanya. Napakunot naman si Lacey sa lalaki. Anong ibig mong sabihin? Natatamaan ko pa rin naman ang bola kahit na ganito ang posisyon ko. Sagot niya dito. Nakababa lang kasi ang braso nito at nakaumang sa bola. Kakaiba sa natural na mga posisyon ng mga pro players. Natawa naman si Timmy tsaka inilapag ang hawak na inumin. Here, I'll help you. Sambit ito tsaka tiniruan siya sa tamang paghawak. You need to tighten your grip and handle, but not too hard, not too soft. And your body must be balanced. Medyo ilabas mo ang paa mo, and your buttocks should be here. Tignan mo ang hole. Imagine na doon papasok ang bola. And before you hit it, look if naka-align ba ang golf club mo sa bola. Mahinang bulong ng lalaki sa kanya habang nakatayo ito sa kanyang likuran. Sir, are you sure it's okay for you to teach a caddy in this kind of position? Mahinang bulong din ni Lacey sa kanya. Doon lamang natauhan ang lalaki at agad na humiwalay sa kanya. Of course not. You can do it yourself na. Tss. Sagot ng lalaki na animoy bumalik sa pagiging masungit kahit nahalata pa rin sa mukha at ekspresyon nito ang pagkapahiya at pamumula ng pisngi at tenga. Oh, shut up. I know I will win this game. Sagot ni Timmy sa mga kasamahan habang naglalakad sila papasok sa golf course. Sir Timmy! Sir Jad! Malakas at masayang bati sa kanila ni Janica. Para itong bata na tumatakbo palapit sa kanila para tulungan silang dalhin ang kanilang golf club. Oh, nandiyan na ang caddy mo. Sambit ni Jed at bahagya pa siyang tinapik sa braso. Sa katunayan ay inaasar siya ng mga ito dahil akala nila ay si Janica ang tinitignan ni Timmy noong nakaraang araw. Shh! Shut up! Aniya na lamang tsaka inabot kay Janica ang isang bag. Napatingin naman siya kay Lacey na sumalubong kay Jed. Hindi niya maiwasang mapangiwi nang makitang maalagang maalaga ito sa kanyang amo. Napairap na lamang tuloy siya tsaka naglakad palayo upang ilapag ang mga gamit. Hey mom. Yes? Nandito ako sa golf. Sagot niya sa ina sa kabilang linya. Ha? Na naman iho? Hindi ka ba nagsasawa? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ina sa kanya. Mom, ito na lang ang kaligayahan ko. Pipigilan mo pa ba ako? Tanong niya dito tsaka napasandal sa pader. Iyan ang kaligayahan mo? O nandyan sa golf course ang kaligayahan mo? Pilyang tanong pa ng ina na bahagya pang napahigik-gik sa kanya. Mom! Saway niya dito habang saktong mahagip ng kanyang paningin si Lacey na ngayon ay naghihintay sa amo nito. Sakto namang napatingin din ang babae sa direksyon niya kaya agad siyang napaiwas ng tingin. Sige na mom, may match kami na Jed ngayon eh. Sambit niya dito, tsaka pinatay ang tawag. Pagbalik niya dito ay napakunot noo siya dahil nagkakatawanan ang mga kasama niya. Oh, ayan na pala siya. Timmy, tinuruan mo pala sila kahapon ng golf? Tanong ni Jed sa kanya habang malawak ang ngiti. Sa paraan pa lamang ng tingin nito ay mahahalatang may mali siya na sa tingin ni Jed, kaya naman napabuntong hininga na lamang si Timmy. Yeah, why? Sagot niya dito tsaka laglag balikat na naglakad palapit sa kanila. Bahagya siyang siniko ni Jed. Yee, ganyan ka pala Timmy ha. Sobrang dami mo atang free time mo. Asar pa dito sa kanya. Ano mong pakialam mo? Sadyang na-board lang ako kahapon. Sagot niya dito. Eh bakit hindi natin tignan kung natuto ba sila sa pagtuturo mo? Tanong ni Jed. Ha? Pero sir, hindi po kami pwede. Shh!
Tayo-tayo lang naman eh. Di ba, Timmy? Tanong ni Jad sa kanya. Napabuntong hininga na lang tuloy siya dito. Sige, Janica. Ikaw na muna maglaro. Sambit ni Jad sa kanya. Ay, hindi po sir. Si Lacey po yung magaling sa aming lahat. Tanggi naman ni Janica dito. Si Lacey? Takang tanong ni Jad, tsaka napatingin sa kanyang caddy. Nanlaki ang mga mata ni Lacey at takma pa sanang tatanggi nang makita niyang nakatingin din sa kanya si Timmy. Sa huli ay hindi na siya tumanggi pa at nagtungo na lamang sa platform. Kaliwat ka ng pag-cheer naman ang maririnig sa kanila habang naghahanda ang dalaga. Si Timmy naman, na ngayon ay nakaupo ay nakatingin lamang sa babae. Saktong napatingin ito sa kanya kaya agad siyang nagkunwaring tumitingin sa kanyang telepono. Ano bang problema ng babaeng to at palagi na lang siyang tumitingin sa akin? Sa isip-isip ni Timmy. Maya-maya ay tumira na rin ang babae at ganoon na lamang ang gulat nila nang pumasok ito sa butas. Wow! Ang galing mo, Lacey! Sambit ni Jad sa kanyang caddy at bahagya pa itong inakbayan. Ay, thank you. Pasasalamat ito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ang palihim na pagngiti ni Timmy na animoy isang proud boyfriend ng dalaga. Oh, shut pa! Malakas na sigaw ni Jed, tsaka agad na itinaas ang wine glass nito. Nasa isang VIP room sila ngayon ng bar club at nag-iinuman. Nagkayayaan kasi sila ngayon na mag-inuman kaya naman isinama na rin nila sina Janica at Lacey. Sir Jed, hindi po ba masyado na kayong lasing? Nag-aalalang tanong ni Janica sa lalaki. Katabi kasi niya ito ngayon at kung ano-ano ang pinagsasabi ni Jed. Ah? Ako? Lasing? No way. Parang tubig nga lang sa akin ng alak. Napasinok pa ito habang nagsasalita. Napanguwi na lang tuloy si Janica habang tinitignan ang lalaki. Iinumin na sana niya ang isang baso nang marinig niya ang boses ng nasa tabi niya. You should not drink too much. You're a girl. Remember that. Sambit ni Timmy habang tahimik na iniinom ang alak. Yes. Mahinang sagot ni Lacey. Habang nagkakagulo at nagkakantahan ng mga kasama nila, ay napuno naman ng katahimikan at awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Why don't you join them, Sir Timmy? Hindi ka ba nabobore dito? Tanong ni Lacey sa lalaki. Nah, I'm good here. Sagot ng lalaki. Sa unang pagkakataon ay sumagot ng maayos ang lalaki sa kanya. Hindi tuloy maiwasang mapangiti si Lacey dahil dito. Sir Timmy? Tawag ni Lacey sa lalaki. Galit po ba kayo sa akin? Tanong ng babae dito. Why would I? Balik na tanong niya dito. Wala naman. I'm sorry about what happened before. I'm sure pangit ang first impression mo sa akin. Medyo natatawang sambit ni Lacey sa kanya. Nah, it seems like you're just someone who is brave enough to stand up for your friend. I'll commend you on that. Nakangiting sagot ni Timmy dito. Hindi niya alam kung tinamaan na ba siya ng alak ng mga oras na iyon, ngunit tila ba'y may nag-push sa kanya na sabihin na lamang ang nasa isip niya nang walang halong pag-aalinlangan. Napangiti na rin si Lacey at hindi niya inaasahan na may ganitong side rin pala ang lalaki. Woo! Sige, sakay na ako Lasing na sambit ni Jed sa kanila. Ingat po kayo, Sir Jed! Uminom po kayo ng gamot para mawala ang hangover niyo. Nakangiting paalam ni Janica dito. Salamat! Lacey, Janica! Ingat kayo Lasing na paalala pa nito bago isinara ng driver ang pinto ng sasakyan. Sir Timmy, mauna na po kami. Sambit ang driver nito. Sige po, please tell Tita Yas as well. Nakasama niya ako na nag-inom. Sagot ni Timmy. Of course, sir. Mauna na po kami. Bahagyang yumuko ang driver bago nagtungo sa driver's seat at nagmaneho na. Nagkanya-kanya na rin ang iba dahil tapos na ang inuman. How about you, Janica? Tanong ni Timmy dito. Oh, magta-taxi na lang po ako, sir. Sagot naman dito sa kanya. I see. Napatingin naman si Timmy kay Lacey at napansin na nakatingin ito sa kanyang relo. How about you? Do you need a ride? Mahinang tanong niya sa babae. Hindi na, sir. Malapit lang naman ang bahay ko dito.
Sagot nito sa kanya tsaka napangiti. Napahawak tuloy sa kanyang leeg ang lalaki. I see. Then, take care. Mahinang sambit niya dito tsaka agad na tumalikod. Bahagyang nagulat si Lacey dahil dito, ngunit napangiti na lamang siya pagkatapos. Nang makaalis na sina Lacey at iba pa, ay nagmaneho na rin si Timmy palayo. Nakatanaw siya sa labas ng bintana habang binabaybay ang kalsada nang mapansin niya ang isang kaguluhan sa hindi kalayuan na parke. Napakunot ang noon niya nang mapansin ang damit ng babaeng iyon. Lacey? Takang tanong niya sa sarili nang mapansin na may kalaban ang babae at tila 3 lalaki pa ito. Mahahalatang marunong din makipaglaban ang babae, ngunit hindi na siya nagdadalawang isip pa na bumaba ng sasakyan at tinulungan ito. Lacey! Malakas na sigaw niya, tsaka agad na pinagsasapak ang mga lalaking iyon. Buisit! May kasama! May kasama, guys! Malakas na sigaw ng isang lalaki, tsaka agad na napatakbo. Napatingin naman si Lacey sa lalaking napatumba niya sa sahig. Ano? Lalaban ka pa? Malakas na sigaw ni Lacey, tsaka inambahan pa na hahabulin ang mga ito. Tila natakot naman ang mga ito, kaya agad na nagsitakbuhan ang mga lalaki. Lacey, are you okay? Nag-aalalang tanong niya, tsaka lumapit dito. Tinignan niya ang babae ngunit tila ba'y hindi ito apektado sa nangyari hanggang sa mapansin niya ang panginginig ng kamay nito. Lacey, mahinang tawag niya ulit dito nang tuluyan ng mapaluhod ang babae sa sahig. Doon niya lamang napansin na umiiyak na ang babae at tahimik na humihikbi. It's okay, I'm here. Mahinang saad ni Timmy, tsaka niyakap ang babae. Yumakap din ito sa kanya at mapapansin ang kaba at takot sa ekspresyon ni Lacey ng mga oras na iyon. Wala siyang hininging sagot sa babae at hinayaan lamang ito na umiyak sa kanyang balikat. It's okay. Come on, I'll take you home. Malambing na bulong niya dito at inalalayan ang babae. Ngunit sadyang wala ng lakas ang katawan nito, kaya naman siya na rin mismo ang bumuhat sa babae. Just who the hell are they? Mga magnanakaw ba sila? Pero bakit babae pang tinarget nila? At higit sa lahat ay bakit si Lacey? Iyan ang mga katanungan na nasa isipan ni Timmy habang nagmamaneho siya. Bahagya siyang napatingin sa babae na ngayon ay yakap-yakap ang sarili at nakatingin sa labas ng bintana. Dito na tayo. Sambit ng babae, tsaka sila bumaba. Lacey, are you okay? Tanong ulit ni Timmy nang makalabas sila ng sasakyan. Yes, ayos lang ako, Sir Timmy. Huwag kayong mag-alala. Pasensya na po kayo sa abala. Nakayukong sambit ni Lacey. Then at least, let me treat your wounds. Sambit ni Timmy habang nakatingin sa mga sugat at gasgas niya sa braso. Sa huli ay hinayaan niya ang lalaki na makapasok sa loob ng kanyang bahay. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ganoon masyado kalaki ang bahay ko. Ako lang kasi ang nakatara dito eh. Nahihiyang sambit ni Lacey dito. No, it's actually perfect. Sambit ni Timmy. Ilang saglit pa ay inilapag na rin ni Timmy ang kanyang first aid kit at inuumpisahan na ang pagtulong sa paglalagay ng gamot sa sugat nito. Ah! Aray! Sambit ni Lacey nang madampian ng alkohol ang sugat nito. Sorry, masakit din ba dito? Tanong ni Timmy habang pinapahira ng cotton ang balat ng dalaga sa bandang braso. Yes. Sagot ng babae. Napakunot ang noo ni Timmy nang mapansin ang bandang likuran ng babae. Lacey, do you mind if I take a look at your back? Tanong ni Timmy sa babae. Ha? Why? Takang tanong nito na halatang tilay kinabahan. I think we should put some band-aid din dito. Sagot naman ng lalaki sa kanya. Mapapansing nag-aananlangan ang babae at maski si Timmy ay ramdam ito. Ngunit sa halip na pigilan ang sarili, ay mas lalo lamang siyang na-curious sa kung anuman ang itinatago ng babae. Okay. Sambit ng babae tsaka tinanggal ang suot na damit. Naiwan pa rin naman ang bra nito, ngunit kitang-kita ni Timmy ang likuran nito. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mata niya sa nakita. What? Ano ito, Lacey? Gulantang na tanong ni Timmy habang nakatingin sa likuran niya.
Napayakap naman si Lacey sa kanyang sarili. Who's behind all of this? Tanong ni Timmy sa kanya. Tila ba'y isang masamang alaala ang bumalik sa isipan ni Lacey nang banggitin ni Timmy ang tungkol sa sugat niya sa kanyang likuran. That's my scar when I was little. Mahinang sagot nito sa lalaki. Why? What happened? Tila ba'y may galit at inis sa boses na iyon ni Timmy, ngunit pinigilan niya ang sarili na mawalan ng kontrol. Sino ba naman kasi ang hindi manggagalaiti kung makikita mo ang likod ng nakaraan ng babaeng mahal mo? Hindi niya inaakala na isang bangungot pala ang buhay ni Lacey noon. Lumaki ako kasama ang aking amain. Hindi ako pinapayagan na gawin ang mga bagay na karaniwang ginagawa ng isang bata. Sa halip ay kinukulong niya ako sa bahay at pinagtatahi ng mga basahan. Wala akong mapupuntahan na iba kaya naman ginawa ko lahat. Pero dumating ako sa punto na napagod ako. Mahinang boses na pagkakwento ni Lacey, tsaka napayuko at tila ba'y unti-unti nang tumulo ang luha matapos noon. Kaya dumating ang oras na tumakas ako. Pero kahit anong gawin ko ay nahuhuli ako. Hanggang sa parusahan niya ako at pinalansya niya yung likod ko. Tuluyan nang umiyak si Lacey nang sabihin ang bagay na iyon. Tila ba'y parang napunit ang puso ni Timmy nang marinig ang bawat hikbi at iyak nito. It's okay. Don't tell me anything anymore, Lacey. I understand you. Please. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Timmy. Sir Timmy, nagtatakang tawag ni Lacey dito nang mapansing umiiyak ito habang nakayakap sa kanya. I'm sorry, Lacey. I didn't know you experienced such horrible things. Mahinang sambit ito sa kanya. Tuluyan nang lumuwag ang damdamin ni Lacey dito at hinayaan na lamang ang lalaki na i-comfort siya ng mga oras na iyon. Hindi alam ni Timmy na ganito ang naranasan ng babae. Ito ang unang beses na nakakita siya ng ganito sa totoong buhay. Kung noon ay napapanood niya lamang ito sa TV. Ngayon ay nasaksihan na niya ang marka ng nakaraan ni Lacey. Muli niya itong pinagmasdan, thinking how hard would it be, the struggle she might have experienced before. He can't felt anything but anger. Pinagmasdan niya ito at para bang ninanais niyang burahin ang mga marka na iyon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga marka na iyon gamit ang kanyang hintuturo at hindi na niya namalayan ang sarili nang bigla niya itong hinalikan. Hindi na alintana ni Timmy ang magiging reaksyon nito. Sir Timmy, gulat na tawag ni Lacey dito nang maramdaman niya ang paghalik ng lalaki sa kanyang likuran, paakyat sa kanyang batok. Shh! I'll clean it up for you. Mahinang bulong ng lalaki na patuloy sa ginagawa at animoy binubura ang mga marka gamit ang kanyang labi. Napangiti na lamang si Lacey at hindi rin nagtagal ay unti-unti na siyang nadadala sa bawat halik na iyon. Timmy, nauutal na sabi niya at ramdam niya na kaunti na lamang ay mapapaungol na siya. Agad niyang tinakpan ang kanyang bibig bago pa man makagawa ng anumang tunog ngunit agad na bumungad sa kanya ang mukha ng lalaki. Tila ba'y wala na ito sa wisyo at sinalubong na lamang ang kanyang paningin. Dahan-dahan nitong tinanggal ang kamay sa kanyang labi at siniil ito ng halik. Hindi na niya nagawa pang tumanggi nang humalik ito ulit sa kanya hanggang sa pinagsaluhan nilang dalawa ang mainit na gabing iyon. Agad na napamulat ng mga mata si Lacey nang marinig ang malakas na alarm na iyon. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at papungas-pungas na nag-stretch ng mga kamay. Good morning, beautiful. Nakangiting bungad sa kanya ng lalaki na ngayon ay nakatingin sa kanya habang nakahiga sa kanyang tabi. Sir Timmy? Hindi makapaniwalang tanong niya tsaka agad na napatakip ng kumot sa katawan. Anong? Shh! Aren't you sleepy yet? Tanong ng lalaki tsaka siya hinawakan sa kanyang braso. Wait sir, hindi ka dapat nandito. Sambit niya dito. Why not? Nakakunot noong tanong ng lalaki sa kanya. Kasi hindi ka nababagay dito. Mandumi dito at maliit. Hindi ka dapat natutulog sa kwarto ko. Sagot ng babae dito tsaka napaupo sa kamay. So, kung sa kwarto ko,
Pwede pa rin tayo? Biglang tanong ni Timmy sa kanya habang nakangisi. Namula naman ang pisngi niya dahil sa hiya. Ha? Why don't we take a bath together? Ha? So we can, do that again? Nakangising dagdag pa ni Timmy. Hindi maiwasang mapangiwi ni Lacey nang marinig iyon. Dali na. Para namang di ko naman nakita ang katawan mo kagabi. Malandi pang sambit nito sa kanya. Sinupalpalan tuloy siya ni Lacey ng tuwalya sa mukha. Maligo ka na! Ang dami mong sinasabi! Sambit nito sa kanya tsaka agad na tumalikod. Napanguso naman ang lalaki at laglag balikat na nagtungo sa banyo. Sa kabilang banda naman ay napaupo si Lacey sa upuan tsaka malalim na napabuntong hininga. What have I done? Sa isip-isip niya tsaka agad na napatungo sa mesa. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang gabing pinagsaluhan nila ng lalaki at hindi niya maiwasang pamulahan siya ng mukha. Sino ba namang hindi kikiligin kung alam mong si Timmy lang naman ang nakatabi at nakasiping sa sarili mong kama? Ano ginagawa mo, Lacey? Hinayaan mo siyang makuha ang bataan. Paano na lamang ang pangako at magiging regalo ko sa future husband ko? Sa isip-isip niya. Hindi niya rin maiwasang mag-guilty dahil alam niyang naaawa din ang lalaki sa kanya at baka iyon ang dahilan kung bakit ito ginawa ng lalaki sa kanya. Biglang nawala ang ngiti sa kanyang labi. What if naawa lang talaga siya sa akin kaya hindi niya maiwasang tulungan ako? At ang paraan para tulungan ako ay ang makipag-sex para makalimutan ko yun. What if wala naman talaga siyang nararamdaman sa akin katulad ng mga sinabi niya sa akin kagabi? Hindi niya maiwasang maging malungkot matapos maisip ang mga bagay na iyon. Lacey, tawag ng lalaki sa kanyang likuran. Napatingin siya dito at nakita ang lalaki na ngayon ay nakaboxer sa pang-ibaba at walang saplot pang itaas. Agad tuloy siyang napaiwas ng tingin dahil ang hot nitong tignan sa anggulong iyon. Idagdag pa ang tubig na pumapatak mula sa buhok nito habang marahan na nagpupunas ang lalaki sa ulo. Bakit? Nauutal na tanong ni Lacey sa lalaki. Napangisi naman si Timmy tsaka lumapit at bumulong sa kanya. Are you thinking about me? Malanding bulong nito sa babae. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Hindi no? Pagdedeny pa ni Lacey na hindi magawang humarap sa lalaki. Natatakot siya at nakita ang mapagbiro nitong ngiti sa kanya. Talaga? Bakit namumula na ito? Tanong ng lalaki at bigla na lamang kinagat gamit ng kanyang mga labi ang namumulang tenga ni Lacey. Ano ba? Gulat na sambit niya nang maramdaman ang laway ng lalaki dito. Agad siyang napalayo at napahawak sa tenga. You should have seen your face, Lacey. Natatawang sambit ni Timmy tsaka nagpatuloy na lamang sa pagpupunas ng buhok. You should wash yourself as well. Baka may naiwan pa akong, alam mo na, dyan sa ano mo. Biro nito at bahagyang ngumuso sa kanyang ibaba. Mas lalo tuloy na nibago si Lacey dahil hindi naman ganito ang pagkakakilala niya sa lalaki. Bago pa man siya nakapagsalita ng kung ano, ay agad na siyang tumakbo sa banyo. Napangiti naman ang lalaki dahil sa naging aksyon nito. Makalipas ang ilang araw ay tsaka na lamang ulit nakadalaw sina Timmy at mga kaibigan nito sa golf course. Kaya naman nakaramdam agad ng ilang si Lacey. Nagtama ang paningin nila ngunit agad na nag-iwas ng tingin ang babae. Sayang! Muntik na! Gigil na sambit ng kasama ni Timmy. That it's my turn. Sambit ni Timmy at bahagya pang lumingon kay Lacey. Nanlaki naman ang mga mata ni Lacey dahil sa takot na mahalata siya. Kumindat pa ang lalaki na animoy sinasabi nitong para sa'yo ang tira ko na to. Kinalabutan tuloy si Lacey dahil dito at minabuti na lamang na bumalik sa bench. Hindi naman kasi naglalaro ngayon si Sir Jed, kaya naman nanonood at tumutulong lang siya kung minsan. Habang nakaupo ay bigla siyang nakatanggap ng mensahe sa telepono. Sit properly. I can see it from here. Pagbasa niya dito, napakunot pa ang noon niya dahil hindi naman siya nakabukaka at nakaayos ang upo niya. Inikot niya ang paningin at nakita si Timmy na nakangisi sa kanya at natatawang tumalikod. Pwis talagang lalaking yun? Anong I can see it from here? Secure kaya tong perlas ko?
Sa isip-isip niya, tsaka nareplyan ang lalaki ng emoji. Natawa naman si Timmy nang makita ang inis at bad trip na emoji nito. Timmy, ikaw na! Ngiti-ngiti ka pa dyan! Mamaya na bebe time! Tuwing gabi lang yan! Kantsaw ng kaibigan. Baliw! Nagpatuloy na lamang ang laro nila hanggang sa dumating na ang hapon ay nag-umpisa na rin sa pagliligpit ang mga caddy. Grabe, ang galing nga eh. Biruin mo, 70 yards yun ah. Nagawa pa rin niya. Bilib na komento ng isang caddy. Oo nga eh. Inspired siguro si Sir Timmy ngayon. Natatawang sagot naman ng isa tsaka humarap kay Lacey. Anos tingin mo, Lacey? Tanong nito sa kanya. Ha? Si Sir Timmy, lahat na panalo niya kanina. Wala ka ba man lang say? Nakataas ang kilay na tanong ng mga ito sa kanya. Ha? Congrats? Hindi rin sigurado si Lacey sa isasagot dahil wala naman sa laro ang isip niya kanina, kundi kay Timmy na mismo na pasimpleng tumitingin sa kanya. Hay nako, lutang ka ata, Lacey eh. Oo nga, pero ano no, ang angas niya din no. Alam ko kasing edaran lang natin siya. Ang swerte naman magiging jowa nun. Kinikilig na sambit ng mga ito bago tumayo dala ang mga gamit na iniligpit at nagpatuloy na sa paglalakad. Naiwan naman si Lacey dahil hindi pa siya tapos sa iniligpit. Narinig mo yon? Swerte ka daw. Bulong ng lalaki sa kanya. Ay, lalaki ka! Gulat na bulalas niya dito. Oo naman. Di naman ako bakla eh. Guys, ano pang ginagawa mo dito, Sir Timmy? Baka may makakita pa sa atin dito. Mahinang bulong ni Lacey habang tumitingin sa paligid. Natawa naman si Timmy sa kanya. Kung umakto ka naman, parang may ginagawa tayong kababalaghan na. Biro pa nito sa kanya. Nahampas tuloy siya ni Lacey sa braso. Baliw! Kasi naman, bigla-bigla kang lalapit sa akin tapos makikipag-usap ka. Mamaya malaman pa nila na may nangyari sa atin eh. Mahinang sagot ni dito. So what? Tsaka, pinuntahan kita dito para kausapin bilang isang caddy. Ha? Naging seryoso ang boses ni Lacey dahil dito. Bakit naman? Dagdag na tanong niya pa dito. You, Lacey Jane, should work for me as my own caddy. Nakangiti at tila ba'y confident na sambit ng lalaki. Ang nag-aalalang tingin ni Lacey ay napalitan ng pagtaas ng kilay nito. Seriously? May player na po ako, Sir Timmy. At may caddy na rin po kayo. Sagot ni Lacey sa lalaki. Pero ayoko sa caddy ko ngayon. Di magpapalit ka sa management. Ikaw nga ang gusto ko eh. May player na nga ako. Napasimangot tuloy si Timmy dahil dito. Then kapag napapayag ko si Jed na makipagpalit ng caddy, di papayag ka na? Bakit naman? Tsaka, hindi naman kailangan caddy mo ko ah. Gusto ko ikaw eh. Huwag ka mag-alala. Kapag ako ang player mo, hindi kita uutusan. Ikaw pa ang paglilingkuran ko. Nakangiting sambit ito sa kanya. Ewan ko sa'yo. Sambit niya na lamang tsaka tumalikod. Ngunit pagtingin niya dito ay nakita niya naman ang isang player na palapit sa kanila. What are you guys talking about? Tanong nito sa kanila. Pete, come here. May itatanong ako. Pagbabago ng topic ni Timmy, tsaka inakbayan ang lalaki at hinila palayo. Huh? But you're with... Come on, I just asked her about the record. Sagot ni Timmy dito. Makalipas pa ang mga araw ay hindi pa rin makapaniwala si Lacey sa relasyon na meron sila ng lalaki. Wala namang nakakapansin dahil ganoon pa rin ang lalaki sa harap ng maraming tao. Ngunit sa tuwing silang dalawa lamang ang naiiwan ay bigla na lamang itong nagiging malambing sa kanya. So what happened? Tila ba'y nang aasar na tanong sa kanya ni Geraldine, isa sa mga kasamahan niyang caddy. Ha? Sus! Huwag ka na magmaang-maangan show dyan. Ramdam ko na. Marahil yung iba hindi nila pansin. Pero yung tinginan yun ni Sir Timmy sa tuwing may laro sila? Ay, wag ako! Tila ba'y tuwang-tuwa na sambit nito sa kanya habang kinikilig na nakatingin sa salamin. Kasalukuyan silang nasa CR ngayon at nag-aayos para sa susunod nilang player. Nag-lipstick pa ang babae habang inaantay ang kanyang chismis. Napatingin siya sa kasamahan at bahagyang binalaan ng tingin. Huwag kang ang ganyan. Mamaya ay may maniwalang nakikinig dito sa atin.
Mahinang sagot niya dito. Psh, di makinig sila. Mga inggit lang kasi sila. Di nila nakikita kung gaano talaga ka-sweet si Sir Timmy sa'yo. Dagdag pa nito sa kanya. Geraldine, paano mo nalaman ng mga yan? Ibig sabihin ay nakita mo lahat? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Wag ako, te. Ako ata ang palaging nahuhuli sa paglilinis. Nagtataka ako kung bakit napapahuli ka rin, pero naging malinaw na sa akin ang lahat nang makita kong kasama mo si Sir Timmy. Kilig nitong dagdag sa kanya. Ha? Shh! Huwag ka maingay. Yee! Ikaw ang galing-galing niyo magtago. Kailan ba naging kayo? Grabe nagawa niyo itong itago ng matagal. Hindi makapaniwalang tanong ni Geraldine sa kanya. Ha? Hindi no? Sa totoo niyan, wala talagang kami. Ano? Shh! Huwag kang maingay. Ang totoo niyan, hindi ko rin alam kung ano bang meron kami. Basta, ang alam ko lang ay nag-confess siya sa akin. Sambit niya dito. Ay naku girl, grab mo na yan. Hindi naman ikaw ang unang nag-confess eh. Sagot ito sa kanya na tila ba'y G na G sa relationship nila. Pero ayoko namang mag-assume ng ano. Kasi nagmumukha akong pera niyan eh. Anong assume? Well, right now, you're assuming already. Ina-assume na yun ang judgment ng tao sa'yo. Natural lang na maggugustuhan ka ni Sir Timmy eh. Ang ganda-ganda mo eh. For sure, kahit ibang players ay gusto kang maging caddy, no? Sambit nito sa kanya. Pero, girl, hinawakan ng babae ang magkabila niyang balikat. Listen to me, okay? You are beautiful and you deserve a rich and handsome guy like him. Isa pa, yung tingin at mga galawan ni Sir Timmy, halatang patay na patay siya sa'yo. No more buts, just yes! Sambit nito sa kanya. Pero, hindi pa naman siya naniligaw eh. Di ikaw nang magsabi. Girl, we're in our 21st century. Pwedeng ikaw na ang mag-initiate na pag-usapan yun, no? Just to be clear lang din sa boundaries nyo and rights if ever. Suhestyon nito sa kanya. Dahil sa mga sinabing iyon ni Geraldine, ay maghapong tulala at lutang si Lacey. Lacey, lutang ka ata. Okay ka lang ba? Tanong ni Jed sa kanya. Yes Sir Jed. Sorry po. No, it's okay. Sagot niya lamang dito. Bahagyang napangiti si Jed, tsaka nagpasaring sa babae. Sayang, wala si Timmy. Hindi siya makakapunta. Sambit niya sa ere, agad namang napatingin si Lacey sa kanya. You mean si Sir Timmy? Hindi siya makakarating? Agad na nagtanong si Lacey sa lalaki, dahilan para lumawak ang ngiti nito sa kanya. Oo, kaya kung may gusto kang ipasabi, huwag kang mahihiya. Sabihin mo sa akin at sisiguraduhin kung makakarating sa kanya ang mensahe mo. Nakangiting sagot niya dito. Napayuko naman si Lacey at halatang pinipigilan ang sarili. No, wala naman po akong gustong sasabihin. Sambit niya dito. Tinignan pa siya ni Jed nang mapang-asar, ngunit sa huli ay napakibit balikat na lamang siya. Ay, nakakapagod naman laro natin ngayon. Sayang, di ko man lang naipanalo yung isang laro ko. Napabuntong hininga na lamang si Jed sa kanya habang naglalakad sila palabas ng golf course. Maya-maya ay napadaan sila sa isang wing at may nakasalubong silang lalaki na siyang kakilala ni Jed. Tumayo na lamang tuloy si Lacey sa may tabi habang naghihintay dito. Hello miss. Ikaw si number 5 caddy, di ba? Tanong ng isang lalaki na nasa kanyang harapan. Yes, bakit po? Tanong niya dito. I want you to be my caddy. Exclusively. Can we go out? Sambit nito sa kanya. Po? Pero, I have someone here with me. Sambit ni Lacey, tsaka itinuro si Jed na papalapit sa kanya. Mahahalata na medyo natahimik si Jed nang makita ang lalaking ito. Oh, si Mr. Rodriguez pala eh. Easy. Nakangiting sambit ito tsaka inakbayan ang lalaki. Mr. Rodriguez, siguro naman ay hindi mo nakakalimutan ang utang ng family niyo sa amin, ano? Ha? Would you like to give me this woman as my caddy? Tanong nito sa kanya na animoy confident na mapapasa kanya ang babae. Excuse me, sir. Napatingin ang dalawa sa kanya. I don't like how you treat me na para bang isa akong bagay. Yes,
I may be a caddy at hindi na bago sa amin yan. Pero can you at least lower your voice kapag sinasabi yun? Nakakairita ka kasi. Sambit niya sa lalaking iyon. Mapapansin tuloy ang inis sa mukha nito tsaka bumitaw kay Jed. Anong sabi mo? Nanggigigil na tanong nito sa kanya kasabay ng paglapit ng lalaki. Ngunit bago pa man ito makalapit ay kaagad nang hinila ni Jed si Lacey. Ah, oo nga pala. Hindi ba't player mo si Mr. Timmy Eduardo? Oo, yung mula sa family ng mga Eduardo. Malakas sa sambit ni Jed na ipinagtaka ni Lacey. Ha? Anong? Oo, di ba? Sabi na eh. Kaya hindi ka pwedeng lumapit sa ibang player dahil alam mo naman ang patakaran natin. One player, one caddy. Hindi ba, Lacey? Tanong ni Jed na animoy pinaparinggan ang lalaking nasa harapan nila. Si Tim Eduardo? Nandito siya ngayon sa bansa? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya at makalipas lamang ang ilang saglit ay nagmamadali na itong umalis. Sabi na eh, duwag ka pala kay Tim eh. Natatawang sambit ni Jed habang nakatanaw sa papalayong lalaki. Nakakunot noon namang humarap si Lacey kay Jed. Sino at anong kailangan nun? Huwag mo nang alalahanin, mahabang kwento. Pero alam kong kapag binanggit ko ang pangalan ni Tim doon, ay paniguradong matatakot siya. Sambit ni Jed at agad na napatawa. Napakunot noo si Lacey. Kaya sinabi mong siya ang player ko at hindi ikaw? Oo, tsaka isa pa. Mukhang magiging amo mo na talaga siya sa susunod. Gusto kanyang maging caddy ha. Nagpaalam siya sa akin. Sambit nito sa kanya. Nagulat naman si Lacey dahil hindi niya lubos maisip na seneryoso nga nito ang sinabi sa kanya ng lalaki kamakailan lamang. Lumipas ang mga araw ay mas naging malapit ang iba lalo pa at naging caddy na siya ni Timmy. Yes, nagawa nitong makiusap sa kaibigang si Jed na makipagpalitan ng caddy kaya siya natuloy ang palaging kasama nito sa paglabas. At katulad ng inaasahan ay kaliwat ka ng kwento at tsismisan ang bumungad sa kanila habang naglalaro si Timmy. Sa kabilang banda naman ay hindi mapigilan ng lalaki ang mapangiti habang naglalakad sila ng babae sa daan. Huwag kang ngumiti ng ganyan, ang creepy eh. Saway sa kanya ng babae. Natawa na lamang ang lalaki sa kanya at mas sinigpitan ng hawak sa kanya. Medyo humilig pa ito sa kanya habang pareha silang naglalakad. Umayos ka nga ng lakad mo. Mamaya ay makakita pa sa atin. Ano naman? Ipapakilala naman kita kina mommy eh. Sagot ni Timmy sa kanya habang nakayakap sa braso niya. Huminto sila sa tapat ng isang park. Timmy? What are we? Diretsang tanong niya dito. Humans? Pamimiloso pa ng lalaki sa kanya. Timmy? Saway niya dito. Dahilan para magseryoso ang lalaki. Just kidding. What do you mean, what are we? I mean, do we even have relationship? Napatigil ang lalaki at humarap sa kanya. Aren't we dating already? Inosenteng tanong nito sa kanya. Napamaang si Lacey sa narinig. We are? Takang tanong niya dito. Aren't we? Balik na tanong ni Timmy sa kanya. Wait, I'm sorry. Am I the only one who assumed that we are dating? Takang tanong ni Timmy sa kanya. I mean, we haven't even talked about dating. Sagot naman ni Lacey. But something happened to us already. I even thought sometimes that you're my wife. Sagot ng lalaki sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa mindset nito. Napabuntong hininga na lang tuloy ang babae sa kanya. I'm sorry, Lacey. Do you want me to court you? I will do anything. I'm sorry, this is my first time to date someone for real. I don't have any intentions to you aside from marrying and having kids with you, Lacey. I want this relationship to work. Just tell me what I need to do. Sambit ng lalaki sa kanya, tsaka agad na napatingin sa kanya. Sino ba naman siya para tumanggi sa itsurang ito ni Timmy? Maging si Lacey ay hindi exempted sa mga babaeng mababaliw sa mga tinging iyon ng lalaki. Hindi na nga siya sumagot at hinila na lamang ang kwelyo nito at siniil ng halik. What do you think? Tanong ni Lacey pabalik sa kanya. Napangiti sila sa isa't isa. Matapos maghiwalay ang kanilang labi mula sa isang halik. Should we get married? Dagdag na tanong pa ni Lacey sa kanya. Then, will you marry me?
Sambit ng lalaki habang nasa ganoong sitwasyon pa rin sila. Nakayakap sa isa't isa habang halos magkalapit ang ilong at labi nila. Napangiti si Lacey kasabay ng matamis nitong oo. Ngunit kasabay din nito ay ang malakas na pagputok at pagsabog ng fireworks sa kalangitan. Sa gitna ng madilim na kalangitan ay tanging ang kislap mula sa mga fireworks ang nagsisilbing liwanag dito. Nanatili pa sila doong magkayakap hanggang sa naupo sila sa gilid ng bundok na iyon. Nasa isang parke kasi sila at mula sa kanilang pwesto ay kitang-kita nila ang fireworks dito. Happy New Year, babe! Nakangiting bati ni Lacey sa lalaki habang nakahiga ito sa kanyang kandungan. Napangiti rin ang lalaki. Love you too, babe. Happy New Year. Nakangiting sagot nito sa kanya. Ganoon lamang kabilis ay ikinasal na rin sila sa mismong araw ng Valentine's Day. Isang engranding kasalan ang naganap sa pagitan nila at halos lahat ng caddy at ng players sa golf course na iyon ay dumalo sa selebrasyon na iyon. I love you, Timmy Eduardo, my golf player, and my dearest husband. Nakangiting bati ni Lacey dito. I love you too, Lacey Jane, my caddy, and my lovely wife. Sambit naman ang asawa niya, tsaka nito ipinaglapit ang distansya ng kanilang mga labi. Binalot sila ng lagim ng gabing iyon at tila ba'y nagbalik sa kanilang isipan ang unang beses na may nangyari sa kanila sa bahay ni na Lacey. Makalipas ang 2 taon ay kambal na anak ang ibiniyaya sa kanila ng may kapal kaya labis ang tuwa ng dalawa. Naglalaro pa rin minsan sila sa golf course at katulad ng nakasanayan ay si Lacey pa rin ang the best caddy na meron siya. Mommy, sama po ako kay Daddy. Sambit ng anak niyang si Bella. Pero anak, maglalaro yun sila daddy mo. Ayaw mo ba dito? Masyadong mainit dun eh. Sagot niya dito. Pero gusto ko rin po dun, Mommy eh. Napabuntong hininga na lamang si Lacey nang makita ang puppy eyes ng dalawa. Mahahalata na talagang gusto ng mga ito ang maglaro. Wala na siyang nagawa kundi ang payagan ito. Ipinagsuot niya rin ang mga ito ng costume na talaga namang bumagay sa mga ito. Wow! Ang cute niyong dalawa, anak! Tuwang-tuwa na sambit ni Lacey sa mga ito. Ikaw rin naman, love ah. Suot ka rin ng ganyan. Diyan din ako na in love sa'yo eh. Malambing na bulong ng asawa niya. Dahilan para kurutin niya ito sa tagiliran. Natawa na lang tuloy sila, tsaka nagpatuloy na palabas ng bahay upang pumunta sa golf course. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa Inday series. At dahil dyan, shout out po sa ating mga avid listeners kagaya ni Alan Lugatok from UAE, Merkurpuz from Qatar, hello po to Mercy Briones, Ivy I'm Yours, at hello din to Jocelyn Dava from Hong Kong, Simply Says from Qatar, at shout out din to Ate Lynn Gonzalez, Florina Fiel from Qatar, and Aisha Pakana from Saudi Arabia. Hanggang sa muli!